Pagsusuri ni Jesus sa katotohanan tungkol sa kaligtasan. Sinasabi ko sa inyo na marami ang magmumula sa silangan at kanluran at uupo sa hapag kasama ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa labas ng kadiliman. Sa dakong iyon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Mababasa po ito sa Matthew chapter 8 verse 11 to 12. O Panginoon naming Ama sa langit, tunay Panginoon napakabait ka sa amin. At Panginoon, naway po kami po ay humihiling sa inyo na lahat po sana ay maging nasa magandang kalagayan ngayon, mga kapatid man namin sa pananampalataya o hindi. Naway Lord, itong nangyayari ngayon sa Pilipinas ay talagang bigyan niyo po ng kaalaman ng iba na kailangan talaga nilang manampalataya sa inyo. At para kahit ano po ang sitwasyon, sila po ay kampante sa kanilang pang-araw-araw na buhay dahil nandoon po kayo. Panginoon, gabayan niyo rin po kami sa oras na ito sa pagbabasa po ng inyong devotion. Naway po, Panginoon, maging kaaya-aya po ito sa inyo. At Lord, ipinapanalangin po namin na maintindihan po namin ito. At Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. At ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang mga salita ni Jesus sa mga Hudyo sa Kapernaum ay winasak ang kanilang ipinagmamalaking espiritual na pananaw sa mundo na sumasalungat sa lahat ng itinuro ng mga rabay tungkol sa kaligtasan. Ang kanilang apocryphal na panitikan ay naglalarawan ng isang dakilang makalangit na kapistahan kung saan ang mga Hudyo lamang ang naroon sa wakas. Si Jesus gayunpaman ay lubhang binago ang eksenang iyon at ipinahayag na maraming mga hentil ang isasama at maraming mga Hudyo ang hindi kasama. Inakala ng kanyang mga Hudyong tagapagkinig na mayroon pa rin silang eksklusibong pagmamayari ng mga pangako at pribilehyo ng kaharian ng Diyos. Ngunit dahil marami sa kanila ang tumanggi sa Mesiyas nang siya ay dumating, hindi nila karapat-dapat ang kanilang mga sarili mula sa pagpapala ng kaligtasan at itinalaga ang kanilang mga sarili sa paghatol ng panlabas na kadiliman. Bahagi ng nakakatakot na supernatural na katangian ng impyerno ay na ito ay isang lugar ng sakit, pagdurusa, at apoy na tumatagal ng walang hanggan sa ganap na kadiliman, isang kombinasyon na hindi matatagpuan sa kasalukuyang mundo. Ang mga Hudyo ay nagtamasa ng maraming pagpapala. Mababasa niyo po iyan sa Romans chapter 3 verse 1 to 2. Ngunit ang pagiging pisikal ng mga inapo ni Abraham ay hindi ginagarantiyahan ang kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan ay para sa lahat ng mga anak ng espiritual na pananampalataya ni Abraham, ang mga kinupkop ng Diyos bilang kanyang mga anak. Mababasa niyo po ito sa mga libro na ito sa Romans chapter 8 verse 14 hanggang 17, Galatians chapter 3 verse 7 and to 9, Galatians chapter 3 verse 26 to 29. Noong tinatanggihan ng maraming Hudyo, lalo na ang mga pinuno, si Jesus bilang Mesiyas, pinatunayan nilang hindi sila totoo, mga espiritual na anak ni Abraham, ngunit talagang mga anak ng Diablo. Mababasa niyo po yan sa John chapter 8 verse 42 hanggang 44. Dahil dito, sa diwa ay sinabi ni Jesus na iwala nila ang ipinangakong mga pagpapala ng Diyos at anumang pag-asa na makapasok sa langit maliban kung sila ay magsisisi. Iyon ang radikal, mapanlinlang na paglilinaw na dinala ni Kristo sa malalim na hindi pagkakaunawaan ng mga Hudyo sa kalikasan ng kaligtasan. Tanungin ang iyong sarili. Muli, dapat tayong tumingin sa loob upang ihiwalay ang anumang makasarili na mga hilig na naglalagay sa iba sa mga kategorya at nagpapalaki sa ating likas na kahalagahan sa harap ng Diyos. Hilingin sa Kanya
na ilabas ang gayong mga kasalanan ng mapagmataas at pagpapalagay kung saan maaari itong makilala at itapon. Tayo po'y manalangin. O Panginoon naming Ama sa langit, tunay Panginoon, napakabait ninyo. At Panginoon, talagang kahit po kayo ay tinatanggi ng mga Hudyo na Mesiyas, ang tanging pagsisisi nila o pagtapat ng pananampalataya sa inyo bilang kayo po ang kanilang Panginoon ay sila ay maliligtas. Ngunit Panginoon, naway kami rin bilang mga Kristiyano hindi hipokrito. Naway tinitingnan namin ang sarili kung ikaw talaga ang Panginoon namin sa aming buhay. Hindi Panginoon sa salita lamang, kundi Panginoon ng buong puso at pag-uugali. And Lord, naway po, basbasan niyo po yung bawat isang muli po, Panginoon, naway hindi na po magkaroon ng sakuna ng sobrang lakas ng mga ulan, kundi sakto lang, katamtaman lang po para sa pananim at para mapuno po ang mga water reservoir namin, Panginoon. At Panginoon, maraming salamat po sa amin. Pinagpipray din po namin ang church po ng mga nalubog. Lalo na po yung nakita ko po sa aming isang mga kakilala, si Pastor Froy Medina, yung kanilang church po doon na sinusuportan o mga galing na mission church po nila doon sa Marikina. Naway po, Panginoon, yung mga kapatid po namin doon ay bigyan niyo po ng kalakasan ng loob at bigyan niyo po sila ng maraming biyaya na makabawi po sa mga nawala po nilang mga gamit. At Lord, we also pray yung worship area po nila, yung church building po nila at kagamitan po doon ay maisaayos at bumalik po ng doble-doble rin po. Marami pong salamat, Panginoon, and we pray all this, Lord. In Jesus' name, Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.